Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, ilang Afghan nationals dumating sa bansa para sa kanilang immigration requirements sa Amerika. NEA target ang 94% electrification rate ngayong 2025. Maulang panahon dahil sa amihan, Shearline, ITCC asahan sa malaking bahagi ng bansa. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, dumating sa bansa ngayong araw ang ilang Afghan nationals na mananatili sa Pilipinas habang hinihintay na ma-release ang kanilang US visas. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, dumating ang mga ito sa Maynila para makumpleto ang pagproseso ng kanilang US Special Immigrant Visas o SIV na required sa kanilang immigration sa Amerika. Sa kabuuan, nasa 300 Afghan nationals, kalahati ay minor de edad, ang inaasahang mananatili sa bansa ng aabot sa 59 days. Sa kabila ng agam-agam mula sa publiko sa pambansang seguridad, nilinaw ng DFA na nag-issue ito ng Philippine Entry Visa sa mga aplikante nang may pagtalima sa kasalukuyang rules and regulations. Sa kabilang banda, tiniyak naman ng Embahada ng US sa Maynila na hindi makaaapekto ang programa sa normal processing ng immigrant at non-immigrant visas para sa mga Pilipino. Target ng National Electrification Administration o NEA ang 94% energization rate sa mga remote households sa buong bansa ngayong taong 2025. Ayon sa NEA, positibo silang makakamit ang target na ito kung saan pangunahin pa ring prioridad ang mga liblib na lugar sa Mindanao. Kasama sa inaprobahang budget ng NEA para sa taong ito ang 1.6 billion pesos na government subsidy para sa 22,000 na mga kabahayan at 200 million pesos para naman sa Electric Cooperatives Emergency and Resiliency Fund. Naglaan din ng gobyerno ng 2 billion pesos na pondo para sa ongoing photovoltaic mainstreaming, sitio electrification and barangay line enhancement program ng NEA. Dagdag pa ng NEA na umaasa sila na makakamit ang 100% na electrification rate sa mga liblib na lugar sa bansa sa taong 2028. Magdadala ng pag-ulan ng Northeast Monsoon o amihan, Shearline at Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ayon sa Pag-asa. Asahan ang katamtaman hanggang minsan ng malakas na pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Region dulot ng hanging amihan na maaaring magdulot ng flash floods at landslides. Maulap na panahon na may panakanakang pag-ulan at isolated thunderstorms din ang dala ng Shearline ang mararanasan sa eastern portion ng Central Luzon at Southern Luzon. Posible ring sumama ang panahon at bumuhos ang ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon habang ang ITCZ naman ang makakaapekto sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region at maaaring magdulot ng moderate to heavy rains. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.